Mga karabas, makauwi na tayo galing sa pangawil, ano? Siyempre, may mga pasalubong tayo sa ating mga kaibunan. Ito yung pasalubong natin sa ating, siyempre, kay may sarabas muna yan, yung malaki. Tapos yung maliliit, yan yung pang-ibon natin. So, pasalamat tayo kay pasalamat tayo kay Parimat tsaka kay Pare Onyok dahil nakahuli sila ng mga suga tsaka kay Bugs pala. Kasi bago yung silipin ko muna yung mga na namimiss ko sila. Yun oh. Hello. Hindi tayo nagkita ng isang araw. Oh, parang nainitan oh. Si Ulap tsaka si Brahmi. At ito na nga, syempre, yung pinakahihintay na pasalubong ng ating mga agila, no? So, kuha lang po tayo ng dalawa. Tig-isa sila. Yan, ito po ay suga. Yung iba na yan, i-frozen natin para sa mga susunod na araw. So, ginagawa ko po kasi, sa umaga, kung hindi karne ng manok, pugo. Karne ng pugo. Tapos sa hapon ito. So, magaan lang naman to eh. Kumbaga, hindi naman siya na overfed. Pero, syempre, ayaw natin magutuman. Kaya gusto natin talagang may pagkain sila, no? Sabi nila, oy, ano yun, Eka? Oh, na-alert na sila, oh. Na-alert na. Ito kasi mga karabas. Itong Brahmini kite. Ang isa sa main diet din nila kasi isda eh. Pisiburo sila eh. At saka semi-scavenger sila. Kahit yung mga patay na isda sa mga dalampasigan, kinakain nila yan. At saka yung mga dead crabs yan. Kainin nila yan. Walang pili itong mga to. Ito na oh. Oh, dito natin bigay. Ayun. Pinuha na. Yun na. Magalala, sayong-sayo yan. Ayun, oh. Talaga ilayo nyo. Ah. Si Ulap, hindi makalipad. Kawawa. Ah, ito sa'yo. Ito sa'yo. Ito sa'yo. Ito sa'yo. Dito ako sa lupa. Ito sa'yo, dali. Sige, dali. Sige. Lumundag ka eh. Katamad naman. Madali. Yan. Nag-grab niya na. Yun oh. So, panoorin lang natin sila unti mga karabas. Panoorin natin sila kung paano nila banatan tong mga pasalubong nating isda, no? Feeding time. Hindi sila masyadong gutom na gutom kasi kaninang umaga daw pinakain sila ni Mamak ng karne. Pinilinan ko kasi. Ayun, oh. Kitang-kita po natin kung paano nila lantakan. Si Ulap naman, inuna yung mata ng isda. Ayan. Yan, no? Ulitin ko lang po ulit mga kaharabas. Itong mga Brahmini kite po natin, itong si Ulap at saka si Brahmi,
Kaya po sila nakakulong. Sila po ay mga rescued Brahminicite. Itong si Ula po ay nabaril po yan. Kaya tingnan nyo nakalaylay yung pakpak na sinurrender sa DNR. Ganon din po si Brahmi, ano? Siya po ay alaga. May human imprint po siya. At sinurrender din sa DNR. So kaya po sila nandito dahil hindi po sila kasya na doon sa facility ng DNR. Napag-usapan po namin ni Doc Miko na po pwede dito muna sa akin. So sila po ay pansamantala lang, lalo na to si Brahmi. Hindi po yan forever dito. So somehow kapag na-assess na po ni Doc Miko na ready na sila for release, ay i-release po yan back to wild. Pero ito po si Brahmi, although wala siyang injuries, grabe po yung human imprint niya. Kasi parang ano siya, parang alaga talaga siya. Sobrang sanay siya sa tao. So si Doc Miko po yung mag-assist dyan kung pwede na silang i-return sa wild. So napansin ko po kasi merong isa lang naman may nag-comment na kung mahalaga sila, hindi niya daw magets. Kasi siyempre sinasabi ko yung importance nila, pero somehow nakakulong sila, di ba? So hindi niya daw magets. So baka hindi niya lang napanood yung mga previous episodes na in-explain ko about dito kay Brahmi at saka kay Ulap. So si Brahmi ay, sila po ay, ulitin ko, sila po ay subject for release din po yan kapag sila po ay na-assess ni Doc Miko na pwede nang pawalan sa wild, na mabubuhay sila on their own. Kasi kawawa naman kung i-release po natin, sige nga, malaya sila for a while, pero hindi pala sila marunong mag-hunt, mamamatay din sila, di ba? So kaya inalagaan muna sila natin dito. Kaya nandun po sila sa facility ng DNR, then over dito sa atin para ampunin, para alagaan. Since tayo naman ay mahilig sa ibon, sa mga ibon, so tinanggap po natin yan sila. Sobrang willing tayong alagaan kahit na tayo yung gagastos sa kanila, no? Yan, pansinin nyo mga karabas, inalis ni Ulap kanina yung bituka, no? Kung mapapansin nyo. Kasi kahit na minsan ay may pagka-semi scavenger sila, hindi po nila kinakain yung bituka. Hindi nila kinakain yung bituka ng hayop at saka ng isda. Wala, parang mas mabilis si Ulap Brahmi, ah. Yung kanya, napangos niya na eh. Mas gutom lang talaga siya, ha. Pag may alaga ka palang agila, mga karabas, advantage yung pagiging mangingisda. Kasi yung mga isdang yan, hindi na natin kailangang bilhin, di ba? Meron na kaagad tayong available. Every time na magpapalao tayo, meron tayong pakain sa kanila. Sa totoo lang, mga karabas, hindi pa po ubos yung mga nakaraang nahuli namin, na yung mga maliliit, inuwi ko rin po para pampakain sa kanila. Hindi pa yun ubos. Tapos meron na naman ako ngayon na ilang piraso, parang 8 piraso. So sa isang araw, tigisa sila niyan. Tigisa sila niyan 2. Kasi sa umaga, karne naman sila eh. Tapos nagpa-plan po ako na mag-alaga ng dagang puti. So nagpapahanap na po ako kay Kuya Bong, sa ating kaibigan, ng mga breeder. Then mag-aalaga tayo dito para libre na yung pakain natin, di ba? Sa kanila, pag puro karne po, magagastusan tayo dyan. Hindi natin kayang, mahirapan tayong i-maintain kasi magastos din talaga. Pero from time to time po, pinapakain ko sila ng karne talaga ng manok, at saka yung liver, yung atay. Kasi sabi ni Doc Miko, mas masustansya daw yung mga laman loob ng manok, ano. Tapos ngayon po nag-order naman ako ng gizzard. Kasi di ba may may manukan kami, may harabas style yung manok kami. So nakakuha po kami sa supplier ng mas mababang presyo ng manok, pati mga laman loob. So kaya goods na goods, hindi po masyadong malaki yung gastos natin dito. Tuloy po natin yung ating panonood sa pagkain nila ng isda. Ayan, kung makapansin nyo, hindi sila mailap. Sanay na sanay sila sa tao.
Grabe, oh. Ang talim ng kanyang kuko. Tsaka ng kanyang tuka. Talagang tanggal. Ultimo yung mga ano eh, kaliskis eh. Tsaka ano, tinik-tinik. So yung mga tinik po na yan, kahit na nalulunok nila yan, tsaka yung mga kaliskis, tsaka yung mga buto-buto ng manok, yan po ay niluluwa din nila, ano? Lahat po nang hindi nila may digest, iluluwa po nila yan. Oh, tinakpan niya. O, hindi ko agawin yan, ako nagbigay sa'yo niyan. Tingnan po natin ang matakaw na si Ulap. Paubos na yung kanya. Ang bilis kumain, grabe. Hindi. Pa daw siya tapos. Oh. Panoorin po natin kung paano umakyat ng perch si Ulap, ano? Kaya dito. Oo, hindi ka makakalipad, uy. Kala mo naman nakakalipad. Nakalimutan mong laylay yung pakpak mo, no? Op, 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 op. Lundag ka lang. Uy, bitin. Yun. Yan. Pag ganyan-ganyan lang po siya. Yun. Favorite niya po yung perch na yan. Pero minsan gusto niya pong umakyat dun sa taas. Gusto kong i-adjust yung kanyang ano, yung kanyang mga tungtungan. Gagawin pa natin siya ng parang hagdan-hagdan dyan. Favorite niya yung area na yan. Dyan talaga siya. Update kay Brami. Wala, mabagal ka. Nandahan ka ng PWD. Si Brami talagang ninanamnam niya eh. Ayun. Alright, busog na naman for today. Solved na naman. So habang nilalantakan pa po ni Brami yung kanyang pagkain, quick update po tayo dun sa pinapagawa pa nating aviary, ano. So 'di ba nabanggit ko po na nakaraan, si Gracie po ay pansamantala lang doon sa kanyang cage. Hindi ko matawag na aviary yun kasi hindi talaga yung aviary kasi ganito, malaki. Yung parang kahit paano meron pa ring mga natural elements na ma-recognize na parang nasa wild pa rin siya. So yun po, maliit lang talaga, cage lang yun. So pag binukan niya yung pakpak niya, sayad magkabila. So kaya naisipan kong pagawa ng aviary siya dito sa likod. Malaki po. So silipin natin. Ayan nga pala, may instant puno na tayo dito. Dalawa po yan. May dalawa tayong malaking paikus. Yan, bagong tanim. Alright. Ito po. Yun. Ang laki, grabe. So tapos na po yan, pintura na lang. Tsaka yung loob. Ayan may pintura na rin siya. Yung beddings niya ayos na. Dati po irregular yan, so pinahukay ko doon para magpantay. Tapos ito, pinapasok ko sa loob. Actually, naalala namin na kailangan ipasok to sa loob. Nagawa na namin to. Mabuti wala pang steel matting So pinakat lang po dito. Dito. Ito yung pinakat ko para dito tapos dito namin pinasok. Yun, laki kasi niyan eh. So ayaw kong pabawasan kasi para sa akin perfect siya eh. Ayaw kong pabawasan ng sanga. So dito po yan ipopwesto dito. So makikita niyo sa mga susunod na episode po. Nakalagay na yan dyan. Hindi ko po kasi kayang i-detailed yung paggawa dito. Hindi ko kayang i-vlog ng detalyado yung paggawa ng aviary na to. Kasi sobrang busy ko na po sa Harabas Channel dahil ayos na po yung bangka natin. So panay na po yung palaot natin So kaya ina-update ko lang po kayo kung ano na yung natapos
sa bawat araw or every 2 days sa pagpapagawa na itong mga aviaries, ano. So ayun, so kulang pa po yan. Yung dingding, babaguhin pa natin yan. Lalagyan natin to, lagyan natin ng halaman, lagyan natin ng palapan ng nyug dito. Tapos, so habang hindi nangyayari yon, sabi ko kay mama kasi, pag hindi siya sure sa gagawin niya, gawin niya lang yung sure siya na hindi siya magkakamali. Which is yung pagtatambak. Di ba? So dire-diretso po yung pagpapatambak natin dito kasi maano pa to. Malalim pa po ito. Ito malalim pa to. So tambakin pa po yan. Tingnan niyo po yung level. Yan po yung level eh. Yan. 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 So kaya pinauna ko tong tambakan dahil may tatayo pa po tayo isang aviary dyan. Para doon sa isang species pa natin. Para sa isang ibon pa. Na kailangan ding laggawan. Kasi kawawa naman, maliit din yung lalagyanan niya. So, dito yon. Yung sa ano naman yun, sa Blue Knee Parrot. Mga karaba, sa Blue Knee Parrot naman yun. Meron din tayo ditong Blue Knee Parrot, ano, na turn over din sa atin. Alright, alright. Happy yung dalawang agila. Yung dalawang lawin, ha? Happy. Yun, no. Sa pagkain man lang ma-provide ko yung happiness sa inyo. Yung sa paglipad, hindi na yun hindi na yun posible lalo na kay Ulap, ano. So kay Brami naman, posible pa yon. Pero sabi ni Doc Miko baka daw matagal-tagalan pa. At yun lang po muna mga karaba sa episode na to. Sana po nag-enjoy kayo sa ating simpleng vlog. At abangan nyo po yung mga susunod na episode dito sa ating backyard aviary. Kung ano pa pong mga species yung mga bago natin. At kung ano pang aviaries yung itatayo natin. At kung ano mga design, di ba? So maraming salamat po sa panonood at mag-ingat po tayong lahat. God bless po.